Good day mga ka-sports natin dyan, PLDT High Speed Hitters. Alam nyo ba na sobrang nasaktan dito si Savannah Davison matapos kasi namamayagpag sila sa PVL On Tour at PVL Invitational Conference kung saan ito na sana ang pangatlo nilang gintong medalya at hindi nga sila nakaabot at ngayon nga ay lumagapaknet sila sa rank number 4. Sa totoo lang, malakas naman talaga ang PLDT. Pero bakit kahit sa Battle for Bronze ay tila ba panalo nga sila, naging bato pa? Ngayon, ating babalikan nga ang kanilang mga naging laban kontra nga sa Akari. Hihimay-himayin natin kung bakit ngayon ang PLDT ay masasabi natin na medyo inala talaga sila at naging kumpiyansa ba sila or sadya talagang para sa Akari ang pagkapanalo dahil sunod-sunod nga ang error ng nasabi nating PLDT. Actually panalo na talaga sila, naging bato pa. Nangyari sa PLDT, yan ngayon ang ating aalamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking channel, subscribe na, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! PVL On Tour and PVL Invitational Conference gold medalist PLDT hindi nga nakalusot pagdating dito sa Reinforced Conference. Mukha kasing tila ba bronze na, naging tansan pa. Anong nangyari sa PLDT? Well, sa tingin ko dito ay malakas naman ang PLDT. Mukhang inalat lang sila at hindi rin siguro naging maganda ang decision making ni Coach Raldrick Fort matapos nga kasing hindi nila paglaruin si Kim Kianadi kung saan nga si Jessie De Leon nga ang kanilang ibinabad at kitang-kita naman natin na talagang hindi nga sila umubra sa Akari. Pero pagdating nga sa fourth set, kinakailangan talaga dapat na nagdoble effort sila dahil panalo na talaga sila dahil kitang-kita naman natin sa fourth set pa lamang ay todo sobrang kalamangan nila. Halos 10 puntos to 8 puntos nga ang nilalamang ng PLDT, pero nagkabaliktaran nga pagdating sa duluhan na laban. Mukhang sila pa ang naisahan ng Akari at pagdating nga sa fifth set, eto na nga ang nangyari. Hindi na talaga dito pinalusot pa ng Akari ang PLDT kahit sabihin natin na gold medalist sila sa dalawang sunudan na conference. Pagdating sa reinforced, tila ba nautakan nga sila ng Akari. Well, sino ba ang nagkulang sa mga players dito? Kung makikita ninyo sa kanilang stats, talagang kapansin-pansin na hindi nga nakaporma ang ibang mga players ng PLDT. Si Vavi Kina lamang at si Savannah Davison at si Del Palumata ang nagkaroon ng double digits at pagdating nga sa ibang mga players ay tila ba hindi nga masyado nagkaroon ng scores kahit nga sabihin natin na si Mika Reyes ay maangas sa loob ng court at palaban ay hindi nga rin siya nagkaroon ng double digits. Talagang inasa lang nila kay Savannah Davison at kay Vavi Kina na kung saan kayang-kaya naman sana pero naging hindi talaga sa kanila pumabor ang pagkakataon. Natalo ang PLDT dahil sa fourth set, panalo na sana sila, ngunit nagpabaya nga sila. Medyo nag-relax talaga sila pero uminit rin talaga kasi ang Akari, lalo na si Michem at si Gretchen Soltones at hindi nga to napigilan pa ng PLDT. Ang lakas ng Akari sa duluhan na laban at ang magandang kumpiyansa rin ng PLDT ang nagpanalo sana sa kanila pero nawala ito. Pero sa All Filipino Conference, dito na talaga magkakaalaman kung sino ba talaga ang mas malakas na team. Magaganap ka ang All Filipino Conference kung hindi sa January ay sa February ito. Kung kaya iyan naman ang ating aabangan. Palakasan ngayon ng team dahil All Filipino Conference na to, wala na silang import at wala na silang aasahan nga na talagang scoring machine na galing sa ibang bansa. Well, sa akin naman tingin ang PLDT ay sadyang malakas pa rin ang kanilang team pagdating sa All Filipino Conference. At sa tingin ko, kasama pa rin sila sa Final Four. Kahit sabihin natin na lumakas na rin ang ibang team, pero ang PLDT, check tayo na
babawi at babawi ito sa mga susunod na conference. Sa tingin nyo, makapasok pa kaya sila sa Final Four sa All Filipino Conference or magkaroon nga sila ng gintong medalya? Comment kayo sa baba. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless!